Yan, isang mainit na hapon sa ating mga kababayan, sa mga manggagawa, magigiting na mga manggagawa, sa mga empleyado, sa mga tsuper, at gayon din sa mga estudyante na nakapila ngayon dito sa kahabaan ng elliptical road, papunta at pauwi sa inyong mga kabahayan. Nandito po kami ngayon upang iprotesta, upang pulminahin natin. Kami ang magsasalita para sa inyo. Magsasalita ang anak pawis para sa kapakanan ng mamamayan, para sa kapakanan ng mga manggagawa, ng mga empleyado, ng mga tsuper na apektado ng dagdag presyo na mahigit 3 piso na ang inaabot. Dagdag presyo ng gasolina at ng crudo. Apektado tayong lahat. Ang mga vendors, ganun din. Apektado din yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Tumako naman tayo ngayon sa kakambal ng pagtaas na ito. Ang kakambal ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang pagtaas ng singil sa kuryente, na kung saan 84 centavos ang itinaas at pinagdag sa singil nito lamang nakaraang buwan. 12% ng sinisingil ng Meralco na pupunta na naman sa bulsa ng Malacanang. Kaya't ano nga ba talaga ang maaasahan natin? Wala. Walang maaasahan ang mamamayan, ang mahihirap, ang mga manggagawa, ang mga empleyado. Walang maaasahan sa gobyerno ni Noynoy Aquino. Napakahirap, lalo na sa tulad kong isang ina na may nag-aaral na estudyante. Kadalasan papasok ang estudyante ko walang baon sapagkat napakataas talaga ng bilihin. Hindi lang yan ang nangyayari sa amin sa ngayon. Dagdag ko na rin dito ang nangyayaring demolisyon na ginagawa ng gobyerno natin. Panawagan sa gobyerno, patalasikin si Noynoy dahil wala naman siyang silbi, na talagang todo pahirap ang ginagawa niya sa sambayan ng Pilipino, sa mga maralitang katulad namin, na talagang todo na yung pasakit na ginagawa niya. Samantalang sa world market ang sinasabi ay bumababa ang presyo nito. Bakit dito sa atin? Konting magtaas lang. Papiso-piso pa o mahigit pa ang kanilang itinataas. Pero kapag bumaba naman ang presyo sa pandaigdigang pamilihan, senta-centavos lang ang kanilang ibinababa. Anong klaseng gobyerno meron tayo na kung saan ang mga serbisyo na kailangan ng mga mamamayan ay patuloy na pinababayaan? Nakakapag-ngit-ngit dahil ang tubig na ito, inayos lang nila ang tubo. Ang tubig naman ay libre, napukal mula sa ating likas na yaman. Pero sila ang kumikita habang tayo ang pinahihirapan sa mga bayarin na sobra-sobra ang singil. Ito ay kailangan ng kumilos ng mamamayan at manawagan na rin na tama na yung pagpapahirap. Sa kabila ng niloloko yung mamamayan at naghahantay ng kasagutan sa naganap na enkwentro doon sa Mama Sapano, ito naman ang inulusot ng gobyerno at ng mga multinasyonal na ito, ng mga korporasyon para pahirapan yung mga mamamayan. Walang asahan yung mga mamamayan sa kamay at sa pamumuno ni Aquino. Kaya nananawagan kami ng pagre-resign ni Aquino. Kaya sa panawagan sa Pebrero 25, lalahok at lalahok yung uring anak pawis, lahat saan mang sulok ng ating bansa na may chapter at may balangay ng anak pawis ay nananawagan na lumahok para patalsikin etong gobyerno ni Aquino, mismo si Aquino, na napaka-inutil at napakawalang silbi sa mamamayan, kundi puro pagpapahirap lang.